Sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan po tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awaan mo kami. Sa mga taong kinalulugan niya, inupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoon. Amin ang langit, Diyos amang makapal, at sa Panginoon Jesucristo po na anak, Panginoon. Anak ng Ama. Na nagaling ng mga kasalanan na sa libutan, hawak ka sa amin. Ikaw na nagaling ng mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming dahil
ikaw na naluluklok sa kananang Ama. Maawa ka sa sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang kagastan. Espiritu Santo sama. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahan loob upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala. Sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaalam ng inyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng inyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas.
yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Pilimon. Pinakamamahal ko. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayoy nakabilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinapabalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin, hindi maaring maging alagad ko. Kung isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon. Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit
hindi naman maipatapos. Siya kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin po natin ang Diyos na buhay, palakpakan po natin siya. Sa mga may birthday po, may birthday ngayong araw na ito, happy birthday po. Sa mga may wedding anniversary, congratulations. Sa mga nakikiisa, nanonood, nakikinig, dito ho sa live mass ng ating parokya, sa ating parokya, dito po sa San Jose, Batangas. Sa lahat po na narito ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Salitang tipo na nangangahulugan at nagsasalarawan ng katangian ng isang tao. Kaya yung salitang ugat na ito na sinasabi natin, natipuhan. Bakit mo natipuhan? Kasi may kakaiba sa kanyang ugali. Naalala ko nga ho yung isang awitin, nung isang babae, nakalimutan ko na kung sinong umanta. Ang tipo kong lalaki, Maginoo, alam din ninyo no? Maginoo, pero medyo bastos. Yun ang kanyang tipo At yun namang iba, bata pa lamang, sinasabi ng mga magulang, dahil mahilig ito na maghawak-hawak ng mga banal na bagay, rosaryo, o kaya ay mga imahen. Ano ang sabi ng mga magulang? Ang tipo ng anak kong ito paglaki, sigurado ito yung magpapari. Yung iba naman, may girlfriend, sinabi ng kabarkada, siguro ang iyong girlfriend ay tipong teacher. Ay bakit naman? Pagkasama mo sa mall, tumuro na ng tumuro. Hindi naman teacher. Yung iba naman, Father, ang asawa ko ay tipong accountant. Ay bakit naman? Pag-uwi pa lamang ay hanap agad at bilang agad kung magkano ang aking sinweldo. At yung iba ay talaga namang accountant. Bumilang na ng bumilang ng aking pagkakamali. Tipo na nangangahulugan ng katangian, pagsasalarawan ng isang tao. Ano ba ang tipo ni Jesus? Ano ba yung mga katangiang tinataglay niya? Kaya ang tawag ho dapat sa atin ay mga katipo ni Jesus. Una, siya ho ay marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, paano natin malalaman na ito ay kalooban ng Diyos? Sa unang pagbasa nga ho, ano ang sabi dito? Nakalagay dito ay, sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makakaalam sa kalooban ng Panginoon? Meron sinasabi natin, ay baka ito'y kagustuhan ng Diyos. Baka yun kalooban ng Diyos.
ay huwag kang mag-alala. Baka ay kalooban ng Diyos. Alalahanin ho natin, hindi lahat ho na nangyayari sa ating buhay ay na aksidente. Kalooban ba ng Diyos yan? Hindi. Ay paano? Pinipigilan ng wag nang umuwi at nakainom at lasing, ay sige pa rin. Yan ba'y kalooban ng Diyos? Mamatayan tayo sa isang hindi magandang pangyayari? Hindi ho yan kalooban ng Diyos. Baka ho ay kalooban ng tao. Paano ho natin malalaman na ito ay kalooban ng Diyos? Jesus na rin ho, ang ating katipo, ang kanyang halimbawa, yun hong pagsunod niya. Paano natin malalaman na tayo ay nasunod sa Kanya? Ito na nga po. Sa ating praktikal na pamumuhay, tuwing linggo kayo ay nasimba. At sana naman ho, paglabas, ay nandoon pa rin ang pagsunod kay Jesus. Ang pagsunod din nangangahulugan ho ng paggawa. Kaya anong bili ng ating Panginoong Jesus? Dalawang bagay ang hinihingi sa atin. Ang sabi, hindi magiging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa linyang buhay. And tanong, Father, para namang kasalungat ang tinuturo ng simbahan. Mahal ko nga yung aking asawa, mahal ko nga yung aking pamilya. Tapos sasabihin, hindi pwedeng sumunod. No? Sa translation nga ho dito sa wikang Ingles, ay sabi, hate, kamuhian. Pero ang ibig sabihin ho dito, hindi nangangahulugan hindi mamahalin ng magulang, hindi mamahalin ng asawa, hindi mamahalin ang mga anak, ang kapwa. Ang binabanggit lamang dito ng ating Panginoon ay pag-ibig, una't higit sa lahat, sa Kanya. Kaya anong ang unang utos? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ang Diyos ho ang prioridad natin sa ating buhay. Sapagkat pag nagawa ho natin ito, sigurado, it follows everything. Lahat ho ay mangyayari. Ang inaasam natin sa buhay na maging maligaya. Anong reklamo ng iba? Anong daing ng iba? Hindi ko matagpuan ang kaligayahan. Pag mag-ihiwalay na, ano ang mga dialogue, minsan gasgas na gasgas na, hindi na ako masaya sa iyo. Yung tanong, sino ba nagpapasaya sa iyo? At ano ba nagdudulot sa iyo ng kaligayahan? Kaya kung ang Diyos ay inuuna natin sa lahat, sigurado yung kaligayahan na dulot nito ay kaligayahan din na ating matatamasa sa ating buhay. Ang ikalawa, sabi ng ating Panginoong Yesus, hindi magiging alagad ko ang hindi marunong yumakap sa aking krus. Kita ho ninyo, napakaganda ng simbolismo ng ating krus. Saan tayo nagsisimula? Sa taas, pababa, at dalawa sa gilid. May maganda hong kahulugan na yan. Ano ho ito? Ang taas, ang lalim, at ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ho, pag tayo natingin sa krus, hindi nakakatakot. Pag tayo natingin sa krus, hinaharap natin. Nahaplos pa nga ho tayo eh. Nagsusuot ka pa nga ng krus. Nagdadala ka pa nga ng rosaryo na may krus. Bago ka umalis ng tahanan, ikaw ay nag-krus. At bit-bit mo sa iyong buhay ang krus na ito. Bakit? Ay apelyido pa lamang de la Cruz. Krus. Kaya panghabang buhay, may krus. Hindi natin tinatalikdan.
hindi tayo lumalayo sa krus, sapagkat pag tayo ho ay lumayo sa krus na ito, ang hindi natin pagyakap ay nangangahulugan ng atin hong paglayo sa Kanya. Ang dami naman ng mga crosses natin sa buhay, sa totoo lamang. Hindi ho natin mabilang-bilang, pero depende ho sa atin kung paano ho natin papasanin. Wag ho ninyong iisipin na para kung pinagsakluban ng langit at lupa. Lahat na lamang ay nasa akin. Papaano? Sinosolo mong buhatin. Pabuhat mo sa iyong asawa. Father, bubuhatin, niya nga ang aking krus. O iti pabuhat mo sa kanyang magulang. Ibig ko lang kung sabihin, ang pagbuhat sa krus, ipaatang natin kay Jesus. Sapagkat sa totoo lamang naman ho ay seryoso ang pagiging isang Katoliko. Seryoso ang pagsunod sa Kanya. Hindi ho nangangahulugan ang pagsunod ay para lamang sa mga pari, para lamang sa mga madre, para lamang sa mga seminarista. Hindi. Ang pagsunod na ito ay para ho sa ating lahat. Sapagkat nung unang tinanggap natin ang sakramento ng binyag, bagamat hindi natin naunawaan tayo mga bata pa, habang tayo lumalaki, nauunawaan natin na ang krus na ito sa ating buhay ay magdadala sa kaligtasan. Sapagkat sa krus, tayo ay iniligtas ng Diyos. Kaya sa umagang ito, tayong lahat ay mga katipo ni Jesus. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang na makapangyarihan sa lahat. na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamagitan ng iyong anak, nakakaya na naming pasanin ang aming mga krus at manatiling tapat mong mga tagasunod. Sikatan mo kami ng iyong liwanag at tulungan mo kaming maunawaan ng iyong karunungan. Kami po ay dumadalangin. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa simbahan, maiayon nawa ni Papa Francisco ng mga obispo, pari, diakono at naming mga laiko ang aming kalooban sa iyong kalooban sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa bawat isa at sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gabayan mo nawa sila tungo sa landas ng pagiging tapat na tagasunod mo. Mahayag nawa ito sa mga pulisiyang kanilang lilikhain at sa kanilang mahabaging pagpapatupad sa saligang batas. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga nakararanas ng matinding paghihirap ngayon, makatagpo nawa kami ng kaaliwan sa presensya ng mga taong nagmamahal at minamahal namin. Makita nawa namin ang aming mga pinagdaraanan bilang landas tungo sa pag-ibig mo. Manalangin tayo.
Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga mahal naming namayapa, tanggapin mo nawa sila muli sa iyong mapagmahal na mga bisig, lalong-lalo na silang mga nananatiling tapat sa iyong habang sila'y nabubuhay pa kapiling namin. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Ama, Manalangin gabayan mo tayo. kami sa iyong karunungan. Ama naming makapangyarihan, gabayan mo. Kami nagsusumamo ang lahat ng aming mga pagpapasya at pagkilos upang tulad ng iyong anak, kami ay manatiling tapat sa iyong walang hanggang kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maaari na pong tumayo ang mga nais mag-alay. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapat at kapayapaan, ipagalabong ang iyong kadakilay aming handugan, na ngayong minamarapat naming maialay at away magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. Sa iyo rin.
Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa ipong kagandahan loob kami yung binukod upang ang iyong tinampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang parang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng kadakilaan mo, O sana, sa kaitaasan. Inangpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon po ang banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, hinibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian, alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawa mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawa mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman po namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sama-sama po nating awitin ng may kababaan ng loob at lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Tingin po namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. O minamahal kong mga kapatid, dito po ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagali sa makasalanang sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inaaniyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at pagiging na banal, ay yung pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatan mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niyang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa lahat na nakisa po ng ating banal na pagdiriwang. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa paggagawad ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ay kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat, kasama na po ang inyong buong pamilya ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y nayalay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah.